Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Dudoy and today we're going to be discussing another topic that are included in our general virtual assistant training. Okay, this topic po is connected pa po doon sa tatlong topic na bago dito So, 'di ba, kung maaalala nyo yung episode 1, how to book a meeting, how to episode number 2 is like how to book a flight, then how to book a hotel, 'di ba? And ngayon, syempre, kung darating na yung client mo doon sa area, eto naman yung gagawin mo. Kailangan mo maghanap ng places to visit for him. Restaurants and places to visit. So, yung task po na to, we're going to be including different types of skills. Like, for example, website research and data entry, no? And reading. Okay? Reading is a skill. Kailangan po nating magbasa, kailangan po natin mag-pay attention to details para po maggawa natin itong trabaho na to, no? So, paalala ko lang po yung ito ay hindi po data entry lang, no? Ang trabaho po na to ay ginagamitan po ng data entry, but the data entry itself nakapaloob po doon sa task ng VA. So, hindi po ito yung trabaho na bibigyan ka lang ng task for data entry. Hindi po ito yon yung mga kagaya na nakikita nyo online, no? So, a data entry skill is part of a VA skill po. So, ginagawa lang siya dahil isa kang VA, marapat lang na marunong kang mag-data entry at mag-website research. So yun po yung gusto kong iparating. So, this topic, bago ang lahat, no? I would do encourage other people to subscribe and comment on this channel, no? And syempre, ulit-ulitin natin na sabihin na magiging VA tayo. So, that's one thing po to attract the things that you want in your life. No? Hindi lang po yan gusto kong magkaroon ng comment yung channel ko, but for you to attract what you want in life. Kasi minsan, pag may sinasabi ka sa buhay mo or sa life mo, di ba? You're saying it on a daily basis. Minsan nangyayari, di ba? Hindi ko sinasabing 100% mangyayari kung gagawin mo to. Pero 'di ba may kasabihan tayo, what you say is what you see, what you say is what you get. Magugulat ka ba ibigay sa 'di ba? So, um comment lang po of if there's any violent reaction, pwede rin po yun yung i-comment nyo. But for the sake of this video, please hit like and subscribe and try to comment as much as possible for us to see your interest on this topic. Alam ko medyo boring yung ginagawa na natin ngayon, which is minsan mahirap panoorin kasi alam mo naman yung mga tao ayaw matuto, no? Nowadays gusto lang natin manood ng mga meme videos, ng mga reels, which is ginagawa ko rin. Pero syempre, if you want to learn more about you and if you want to grow in life, you have to learn boring stuff. Kasi doon po sa mga boring stuff, doon po tayo nagkakapera eh. Hindi po tayo masyado nagkakapera sa mga entertaining. Usually, yung mga entertaining na subjects or entertaining na tasks na ginagawa natin are mostly yan, dyan yung pinagkakagastusan, di ba? And mostly dun sa mga boring stuff like trabaho, dun tayo kumikita ng pera. So, I know my videos are not really entertaining for you guys, but it has the capacity for you to earn money. So yun lang po yung gusto kong sabihin. So let's start, no? Finding the best restaurant near the hotel. In order for us to do the task, we need to use an application po. So siguro lahat po tayo alam na to, no? Sa mga nag-work sa office, sa mga nagwo-work po sa offices, sa corporate, ay gumagamit po tayo ng Excel. So, online po, kadalasan pong ginagamit namin yung tinatawag po na Workplace or Google Sheets. No? Yung Google Workplace po, nakapaloob doon yung Google Sheets. So ito po yung tatawag nating Google Spreadsheet. No? Ito po yung Google Spreadsheet. So kung meron po kayong Google application, yung narinig nyo na yung Google Apps, di ba? Meron Google Docs, Google Drive, Google Sheets. So ito po yung Google Sheets, which is more likely kung titignan nyo, kamukha siya nung Microsoft Excel. So dito po natin ilalagay kung ano po yung makikita natin sa research na to, ano. So, paalala lang po, no, kapag kayo po ay talagang ito na yung tinatrabaho nyo,
you have to really take your time to do this in order for you to do your job exceptionally. Pero in this case po, hindi po natin masyadong tatagalan kasi baka mahal na araw na, hindi pa tayo tapos. So, yung gagawin natin ay medyo brief lang, mabilisang search, mabilisang paggawa ng trabaho. So, today, in order for that, we have to use Google. Also, we can use ChatGPT po, no? Just in case, no? Pwede nating tanungin si ChatGPT kung may alam ba siya tungkol sa pwede nating i-visit na restaurants near Los Angeles Airport, no, para matulungan. Siguro pwede unahin na rin natin si ChatGPT, bakit hindi, 'di ba? Nandito naman na tayo. So, and then we're going to find out more pa mamaya sa Google research natin. So, in order for us, ito po nga po pala si ChatGPT. Kung gusto niyo pumunta dito, you just need to type chatgpt.com, no? I-log in niyo po yung email niyo diyan para magamit niyo. And then just type, no, hi bro, can you please help me find 5 or 10 best restaurants near Los Angeles Airport? If you can include, hindi na, sige, wag na siguro. Yun na lang muna. Can you please help me find 10 best restaurants near Los Angeles Airport? Okay, simpleng prompt. Can you please give me 5 restaurants instead of two? So ito guys, si ChatGPT, pwede mo siyang kausapin technically na parang tao, pero robot siya. Artificial intelligence siya. Ayan. 10 pala. 10 pala yung binigay niya. Kasi 10 nga pala yung hiningin natin, no? Sorry. Sorry, ChatGPT. My fault. O yan, no? So yan, binigyan niya tayo ng pamimilian. Okay? Siya na yung naghanap, di ba? Ang bilis, di ba? So, si ChatGPT napakamatulungin niya. 'Di ba? Oh, in and out burger. Although si ChatGPT po kasi hindi po siya nakakapag-isip na wala tayo, 'di ba? Yung kahinaan lang po ng AI, hindi nila maiisip yung iisipin nila not unless maglagay tayo ng pwede nilang isipin, 'di ba? Yun lang po yung natitingin ko, no, na kahinaan po ng artificial intelligence. Pero sobrang laki po ng tulong nito in order for you to really do your job in a way na magmumukha kang matalino. 'Di ba? Kung sa tingin mo medyo bobita ka ng konti, kagaya ko, hindi ako masyado magaling sa English, hindi rin po ako masyadong matalino. Pag ginagamit ko po sa ChatGPT, feeling ko parang matalino na rin ako, 'di ba? So gagawin po natin, so 'di ba nagbigay siya ng mga 10 restaurants. Gagawin po natin, ika-copy and paste po natin 'yan dito. So yung name, no, 10 'yan. Lagay tayo ng additional code, additional row. So 7, 8, 9, 10. Yan. Yung description, so medyo matagal, no? Ang mga nangyayari na to. Kailangan po nating description, guys, kasi yan po yung isa-send natin sa client natin, no? Kapag tapos na tayo, no? Para meron siyang babasahin, no? Pero hahanapin pa rin po natin yan isa-isa para makuha po natin yung address. Kasi kailangan din po yon. Kasi pag magbibigay po kayo ng detalye sa client, kailangan kumpleto po, no? Na-research nyo yung lugar, yung itsura. Pero ngayon, kailangan isa-isahin po muna natin. 'Di ba? Para po tayo yung
Kumbaga isipin nyo na lang po, tayo po yung magbabakasyon. So kung titignan mo, pag pinindot mo to, pupunta ka po sa TripAdvisor. Ayan. 'Di ba? Binibigyan ka rin niya ng website, no, na pwede mo pang i-visit. Ayan, no, para makuha mo yung makakuha ka pa ng ibang idea. Pero yun nga, in this case po, ang gagawin po natin, ilalagay natin dito yung mga restaurant. Tapos, um, i-visit natin siya isa-isa or titignan natin siya sa Google isa-isa para ma-validate natin kung totoo ba tong binigay sa atin ng robot. Kasi syempre, isipin nyo guys, itong kausap natin, robot to. No? So pwede siyang mali, pwede siyang tama at tayo bilang isang tao, pwede natin ang trabaho natin, i-validate yung gawa niya. Tapos syempre, hanap-hanap din tayo ng mga sarili nating ideas. Kumbaga, ang trabaho po ng isang artificial intelligence ay tulungan lang po tayo para mapaganda yung trabaho natin. At the same time po, um, tulungan din siya para magawa yung trabahong ipinapagawa natin. Kumbaga, kung may magbibigay kayo ng detalye, kung madadamihan nyo, para at least alam niya din yung ibibigay niya sa inyo, di ba? So, kasi kung ano yung kasi yung hingin mo sa kanya, ibibigay niya. Pero minsan, kailangan mo ng detalye. Kasi susundin ka niya base sa binibigay mo sa kanya eh. Base sa tinatype mo, di ba? So, kunyari, can you find me five restaurant that serve hamburger? Kung gusto mo yung restaurant na gusto mong kumain ng hamburger, pwede yun yung bigay mo detalye sa kanya, di ba? Or kung gusto mo magpunta sa isang restaurant na puro seafoods yung tinitinda, sabihin mo rin sa kanya. Kumbaga, hindi kasi siya manghuhula na kung ano yung gusto mong kainin. Pero in this case, we have to give different restaurants po, no? Pero kung si client mo, pwede mo ba akong hanapan ng restaurant na masarap yung burger? Pwede mo rin sabihin kay ChatGPT, no? Na pahanap mo sa kanya ay yung restaurant na nagsaserve po ng burger, no? So yun lang. So okay, nakakuha na natin yung 10, no? Ngayon, kailangan po natin makita to. No? Kung kakayanin nating makita to, mas maganda. Iisa-isahin natin, no? Para, ayan, ayan. Yan ang sinasabi natin na kailangan natin siya i-validate. So, kung makikita nyo dito, um, tatlo yung in and out burger. No? Is everything. This is why where food is over the process. So, hahanapin mo yung malapit. Ayan, naghahang na yung computer ko. Papalitan ko na tong computer na to eh, kaya ganito eh, sinusumpong siya eh. 'Di ba? Medyo bumabagal na po yung computer natin. So, kailangan na natin siyang palitan. So, hahanapin po natin yung malapit po doon sa airport. Eto. So, eto po yon, no? Ito yung hinahanap natin. So, ito yung detalye. So, welcome to our restaurant in Los Angeles, California. So, ito yung address. O, di ba?
So, kailangan yan eh. So, para kasi pag ginamit niya yung information, like sumakay siya ng taxi, alam niya yung sasabihin niya doon sa driver, di ba? Tapos, eto naman siguro wala siyang, hindi mo kailangan ng reservation para kasi siyang restaurant na pasok ka lang ano, basta pasok ka lang. Gusto. I mean, ah, hindi mo siya kailangan na magpa-reserve ka. So, yun yung tinitignan natin, no? Kasi may mga restaurant na kailangan mo pang magpa-reserve, 'di ba? So, telephone number wala naman. So, hindi natin ilalagay yung telephone number. Kasi kailangan lang natin yung phone number kapag nagpapa-reserve. Pero yan, kailangan lang natin yung notes. Anong oras ba bukas? Para alam din ng kliyente kung bukas ba yung pupuntahan niya o hindi. Okay? So, yun. So, next is Ayaratay. Okay? Yan, tignan natin kung meron silang website. Meron din. Mas maganda yung mga restaurant na to kasi may mga, ayan. So may mga Pilipina o kaya Thailand. Pero mukhang Pinay ito eh. Kasi di ba medyo pangu siya. Judgmental. Ayan no. Yung sinasabi ko pagka mayroong kailangan ng reservation, ayan no. Oh. Magpapabook ka, find table. Okay. Find table. So ayan. Pwede kang magpabook dito sa restaurant. Kailangan mo ng number. So kung ano yung number niya, gagamitin mo. So hindi guys, pwede naman kasi sa online naman kasi hindi mo kailangan ilagay yung phone number mo dito sa Pilipinas ha. May sarili-sarili naman po kasing phone number yung mga tao sa US. Kung ang kliyente mo taga US, meron niyang phone number, yun ang ilalagay mo no for your reservation. At yung phone number na yon na iko-connecta po yun online or meron tayong tinatawag na online phone number na ginagamit po ng mga virtual assistants na binibigay po sa atin. Gumagamit po ng mga applications parang katulad po ng Just Call na para meron tayong phone number na ginagamit kahit wala po tayo sa US. So yun yung mga pwedeng mangyari. So kung for reservation, ilalagay natin to dito, 'di ba? So lagay din natin yung address. Ito. Ayan. 'Di ba? So, kailangan po detalyado. So, kung titignan nyo, madali bang maging isang VA? Hindi po talaga madali, guys. Kasi, napaka-crucial po ng mga information na inilalagay natin dito. Hindi lang po tayo dapat pakalagay ng information. Okay na. Kasi, pwedeng maging ano yung disaster yung buhay ng client mo kapag hindi ka naglagay ng mga detalye. O, ayan, kunyari, Tuesday, close, Tuesdays, di ba? So, malay mo, pumunta si client ng Tuesday, tapos sarado pala. So, pwede siyang, pwedeng ma-disturb yung araw niya na yon, di ba? So, kailangan niya ng information, no? Na pasok doon sa ginagawa natin para, Tuesday pala, sarado.
Hindi ako pupunta diyan kasi nakalagay dito. So, doon pa lang, ikaw sa iyo pa lang nasala na yung information na yun. So, hindi na siya magkakamali, di ba? Ayan. Di ba? Nakakatatlo pa lang tayo pero ang tagal na nating nag-research. Order online. Pwedeng mag-order online. Pwedeng catering. Ayan. Our location. Contacts. Ay, mali dito. Location. Tapos yung sarado na natin to. Mm, ano pa ba? Yung notes, CRs, opening hours. Oh, mali. Hindi na kopya. Hindi, pwede nating i-ano, screenshot. Insert image. Yan. Para lumiit. Diba? O yan, nakakatatlo na tayo guys. So, the purpose of us putting the information is for the client to know exactly where are the restaurants are located, ano yung normal hours of operation nila, no? With respect to their time zone para makita ng client na open yung restaurant na yun on that day. So, makakapili siya ng maayos. So, hindi ko natatapusin guys yung restaurants, yung 10 restaurant kasi I know you know the you know the hang of it naman na ulit-ulit lang. I-research mo, ilalagay mo yung address, ilalagay mo yung phone number and notes how to book or yung opening hours, no, yung mga additional notes na need mo yung information na yon in order for you to find out kung unang-una kasi kailangan kung bakit mo inire-research pa kasi para malaman mo kung existing ba yung restaurant na yon o sarado na yon, di ba? Yun yung mga kailangan mong detalye. So, for that purpose, natapos na natin yung restaurants. So, next is the places to visit. No? Hindi natin tatapusin lahat to. So, ganun lang, ulit-ulit lang yon. So, yung places to visit near LA naman. No? O yan, ano ulit, pupunta ulit tayo kay ChatGPT. Okay, gawa tayo ng panibagong prompt. No? Pindutin nyo lang yung new chat GPT, para nakikipag-chat ka lang. So, yan. Hi bro, can you please help me find five best places to visit in Los Angeles? Five best places to visit near Los
Angeles Airport. Malapit lang doon sa palabot na yon or nearby areas. Yan. So, ayan. So, ito pala yung mga five best places, no? Santa Monica, Pier and Beach, Venice Beach and Venice Canals. Puro beaches to ah. The Getty Center. Oh, okay. Merong iba. Manhattan Beach, El Segundo and Dockway Feller State Beach. Um, puro beaches. Can you please add some more aside from the beaches? Ayan, binigyan niya pa tayo ng iba. So, pwede na nating ilagay dito ulit. So, eto guys, hindi na natin kailangan masyado ng mga telephone number kasi ito ay places to visit. No? Except na lang po, no? Kapag beaches kasi, pwede mong pasukin yung beaches anytime, di ba? Kasi it's a beach. Except na lang po kung mga museum, which is may mga critical na information like bukas ba sila, 'di ba? Kailangan ba ng tickets online bago makapunta? 'Yun yung mga kailangan mong hanapin, no? Pero dito kasi pag beaches, pwede yan, ano lang yan eh, lakad-lakad ka lang dun, 'di ba? Pwede ka ng pwede na. Hindi mo na kailangan masyado ng mga ibang detalye. Lagay na natin yung 10 na pinili nila. So pag kayo guys, ginagawa nyo ito dahil bayad kayo, no? Ang gagawin nyo, you will take time, no? You will take time. Take your time pala, no? Take your time na gawin yung task. Huwag kayong magmadali. Tignan niyo mabuti yung tignan niyo mabuti yung detalye or hanap kayo ng mga pictures, tingin kayo ng mga videos para makita nyo rin no yung lugar kasi pag nag-send kayo kailangan mag-send din kayo ng picture, 'di ba? Or kahit di kayo mag-send ng picture, mag-send man kayo o hindi, nakita nyo na maganda bago nyo ibigay. Kasi huwag kayong bigay ng bigay kung di naman maganda, 'di ba? Pero syempre yung oras natin dito to make the video is very limited. Ito pwede nyo pong gawin ng 2 araw. Pwede nyo pong gawin siya ng 2 days, no? Take your time. Una, browse muna kayo. Tapos, kinabukasan, in-depth research, no? Bibisitahin nyo na talaga yung mga places, titignan nyo mabuti. So, kumbaga yung trabaho, hindi nyo lang gagawin ng 1 oras kasi eh. So, marami kayong oras para gawin po yung trabaho ng paayos. So, in our case, hindi po natin magagawa yon kasi nga, it's just a task na I'm trying to relate to you na ito yung posibleng pwede nyo maging task. If VA kayo,
At saka napapractice din po natin kasi dito, kung titignan nyo, hindi lang, kumbaga nakikita nyo, I'm using website research, I'm using Google Spreadsheet, I'm using this, I'm using that, I'm using ChatGPT. Kumbaga nakikita nyo po yung mga application na kailangan gamitin, no? Para para magawa yung ano, para magawa po yung trabaho. So, nakakatulong po yun sa inyo. So, dati wala naman po ChatGPT, 'di ba? Yung ginawa natin yung unang training po natin, wala pong ChatGPT. So, medyo hindi tayo wala tayong tulong na ganito, 'di ba? Kung gagawin po natin tong training to in the year 2021, kung babalik tayo sa mga panahon na 'yon, isa-isa po 'yan sa Google, iisa-isahin natin 'yan. Mag-open tayo ng napakaraming websites. Pero ito nga, gawa nga po ng meron ChatGPT. Tinanong natin siya, in-enumerate niya yung mga posibleng location, tapos pinaglalagay natin dito. And then, ang trabaho na lang natin, i-validate natin kung maganda ba talaga yung area. Kumbaga, dumadali, no? Dumadali po yung trabaho. Ayan, nalagay na natin. So, yan, tapos na tayo dyan. Ang gagawin naman natin ngayon, guys, ay, mag-draft tayo ng email. Kasi i-convert natin yan as a message to him, no? Aside from the fact na ibibigay din natin yung spreadsheet para siya mismo ang mag-open ng spreadsheet. Pero minsan kasi may mga client tamad mag-open ng mga ganito, mga spreadsheet. So, tignan po natin kung pwede natin i-copy and paste itong Excel. Oh, pwede. So, nakita nyo, kinopy and paste ko po yung Excel. Ayan. So, sa ganung paraan, madali niyang makikita. Pero ang hirap i-navigate, no? Gusto ko mag-type sa ilalim pero hindi ko magawa. Paano ba? Wait lang. Ulitin natin.
Ganito, magta-type ako dyan, tapos ipe-paste ko dito para pupunta ako sa ilalim. Ayan. Yun. Tapos, eto, places to visit. Guys, pag ginagawa nyo na, gandaan nyo yung presentation. Siyempre, ngayon, di ko masyadong ginagandahan yung itsura ng Excel eh. Kumbaga, mai-edit pa natin yan. Pero kasi, pag ginawa natin yun, aabutin tayo ng mahal na araw. So, kailangan ko lang pong maipakita sa inyo kung paano ko siya gagawin. No? So, places to visit near LA. So, pag sinesend nyo rin po ito, no, pwede rin po kayong maglagay po ng picture. Kasi kung places po yan, syempre gusto mo, hindi lang words, pwedeng picture din. Or kung kung maano ka sa detalye, ang gagawin mo dyan, iisa-isahin mo yan, tapos itatype mo dito sa email para magmukhang magandang tignan. Di ba? Isa-isa. Okay. Yung name, tapos yung description, tapos yung picture, di ba? Magagawa mo yun eh pag sa email. So, iisa-isahin mo yung mga description. Pero ito nga, mabilisan tayong mabilisan format. O, di ba? So, nagawa na natin. Basta ako ganun eh. Syempre, pag trabaho ko talaga real time, iniisa-isa ko. Tapos, sinasend ko rin yung mga picture para, ano, guided. Kunyari, yung picture ng places, para guided. Lagay kayo. So, yun. So, yun lang, no? Natapos na natin yung trabaho. So, pwede mo na siyang isend sa client mo. No? So, tapos na. So, yun guys, no? So, I hope, no, may nakuha kayo dito sa video natin, no? At least meron tayong natakal na ibang information, how to use an Excel sheet, how to use ChatGPT once again, no? So dahan-dahan po tayong gumagamit ng mga application. Kung mapapansin nyo guys, dahan-dahan tayong gumagamit ng mga application na ginagamit natin on a day-to-day basis as a virtual assistant. So please bear with me, no? Sa mga susunod po na topic, ang susunod na po nating topic are email terminologies, no? Sa paggamit ng email, papunta na po tayo sa email management. No? So, pasensya na po at medyo nagtagal tayo dito sa mga booking, finding a flight, finding a hotel, finding places. Kasi magkakasunod po talaga dapat yan. Hindi po yan magkakaiba ng kung kailan natin gusto. So, kailangan talaga sunod-sunod. So, pasensya na kung masyadong boring yung mga topic na ganyan at kung hindi nyo nagugustuhan, no, sa mga taong gusto yung entertaining. Hindi po kasi, ang trabaho kasi ng virtual assistant ay boring. So, it's a very boring job, no? Very boring job to do. Kaya kung hindi mo gusto yung nagbubuka ng mga flights, hindi mo gusto yung naghahanap ka, nag-research ka para sa mga ibang tao, para mapadali yung buhay nila, kung hindi mo yun kagustuhang gawin sa buhay mo, hindi po para sa inyo tong trabaho na to. So, ganun po kasimple yun. If you want a job na very entertaining to do, very, um, yung outgoing ka, no, nandun ka sa labas, nasa field ka, pwede ka doon. Pero here po kasi medyo boring po yung mga trabaho namin dito. We're building websites, we're managing emails, we're doing customer service. We're doing some technical stuff, no, na hindi masyadong ginagawa ng isang tao.
So, ang ginagawa namin dito para mapadali yung buhay ng mga kliyente namin, we are the ones who are doing the most boring as much as possible. Kasi doon kami binabayaran. So, if you want a if you want a if you want a job like it, no, boring, nasa bahay lang, walang masyadong action, siguro para sa inyo to. Pero kung hindi fit sa personality ninyo, no, ang pagiging isang VA, wag niyo pong ipilit. No, wag niyo pong pilitin kasi mahihirapan po kayo pag nagtrabaho na, no? Maboboring kayo, hindi niyo rin gagawin yung trabaho niyo at it will be a very tough day every day for you guys, no? Hindi niyo siya ma-enjoy. So, yun lang po, guys. I hope I help you in some way and don't forget po, no? At least hit the subscribe button and comment po kung ano po yung mga tanong ninyo. And for our next video, we'll go into tackle email terminologies. Once again, this is Chad Godoy. God bless po sa inyong lahat. See you in my next video. Bye-bye.